nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Amen? Lilipad sila gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Amen? So sabi nga po, bakit po nasabi na ganyan? Nasabi nga po, yung kalakasan natin na yan, sapagkat sabi nga po, yung lakas na yan na nanggagaling sa Panginoon, sabi nga po, habang tayo ay gumagawa sa gawain ng Panginoon, habang tayo, sabi nga po ay ginaganap natin ang tungkulin natin sa ating Panginoon, habang ang church na ito ay gumaganap sa kanyang tungkulin, yung kalakasan na nanggagaling ng Diyos, mananatili yan. Amen? Sapagkat sabi nga po, pagka yung kalakasan natin, sabi nga, ay mawala. Sabi nga, pag wala na tayo sa paglilingkod, yung kalakasan na yan, kasama ng ating mga physical na pangangatawan, sabi nga po, mawawala din yan. Amen? Sabi nga po, parang minsan nagiging domino effect. Pag malakas ka sa Panginoon, nagiging malakas din yung ating physical. Amen? Kapag wala ka sa Panginoon, anong nangyayari? Minsan nagkakasakit. Amen? Bakit ano yung dahilan? Kasi nga po, nagkakaroon siya ng epekto pagka tayo ay wala sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Naroon po yung galing sa Diyos na lakas. Amen? So habang tayo po ay nagpapatuloy, nagsasagawa ng ating layunin para sa church na ito, habang tayo po ay nag-evangelize, habang tayo po ay nagmi-misyon, di ba? Ang ating mga kapatid talagang mahirap po sa misyon. Amen? Sino na yung sabi nga, salamat sa Panginoon, karating na si Ate Lea at yung ating mga, sabi nga, kapatid, may naiwan pa doon. So sabi nga po, habang tayo ay naghihikayat mga kapatid. Amen? Habang sabi nga, may mga ganito tayong gathering sa church na ito, tayo po ay lumalakas sa ating Panginoon. Amen? Sabi nga po, ano yung nararamdaman mo pag lagi kang nasa presensya ng Diyos? Di ba lumalakas ka? Hindi ka, sabi nga, hindi ka nakakapag-isip ng hindi maganda kasi lagi kang nasa presence ni Lord. Amen? Hindi mo magagawang mag-isip na, ayoko na. Napapagod na ako. Siyempre, minsan talagang ganyan no? Whether you like ito or not, talagang itong physical na ito, nakakapagod talaga yan. Pero sabi nga po, habang nasa presensya ka ng Diyos, habang sumasamba ka sa Diyos, amen? Habang nagpupuri ka sa Diyos. Habang nananalangin ka sa Diyos. Amen? At habang gumagawa ka ng responsibilidad mo para sa Panginoon, hindi mo masasabing nakakapagod yan. Amen? Hindi mo masasabing nakaka-burn out yan. Amen? Bakit? Sabi nga po, ang Diyos po natin ay nasa atin. Amen? Sabi nga po, He is our strength. Kaya pag nasa presensya ka ng Diyos, lagi kang malakas Amen? So, hindi nagkakaroon ng puwang yung panghihina. Amen? Hindi nagkakaroon ng puwang. So, sabi nga po, magiging taliwas mo sa salita ng Diyos. In reality, kung sabi nga po, nanghihina ka kapag lagi kang nasa presensya ng Diyos. Sapagkat sabi nga po sa presence talaga ni Lord, andun yung kalakasan po natin. So sabi nga po, manatili po tayo sa presensya ng Diyos. Amen? Kahit nga po sabi nga, sa pamilya natin, amen, ano ba yung kampanya natin sa pamilya natin? Ano man paglilingkod mo sa Lord, at ano man yung tungkulin mo, maging sa gobyerno man yan, pag nasa presence ka ni Lord, hindi mo masasabing nakakapagod yan. Si Nanay Lori, daming ginagawa. Pero dahil sabi nga, nasa Panginoon siya at sinisikap niya, nasa presensya ng Panginoon, andun yung kalakasan na binibigay sa kanya ng Diyos. Amen? Hindi po madali ang maglingkod. Amen? Lalo na sa komunidad. So parang ikaw yung nanay ng lahat. No? Kaya sabi nga, hindi siya madali. Pero sabi nga po, mayroong strength na nanggagaling sa ating Panginoon. So grabe yan, no? Yung parang sabi nga, lalo siyang lumalakas. No? Sabi nga po, diba, kanina sa awit na, habang sila ay lumalakad, amen? Habang sila ay nabubuhay sa buhay na ito, lalo silang lumalakas at lumalakas. Amen? So hindi sabi nga po, hindi pahina. No? Hindi pahina at hindi nanghihina.
at hindi rin napapagod. Amen? Kaya sabi nga po, di ba, hindi matatapos yung, sabi nga, yung ating buhay do sa kapaguran. So, dapat tayo ay laging humingi ng kalakasan mula sa ating Panginoon. Amen? At sabi nga po dito sa may Amen. So, yung title po nito, nilagyan ko ng title. Yan. Nilagyan ko siya ng with every step forward, they grow stronger and stronger. Saan ko po yung kinuha? Doon po sa English translation. Sige lang dyan. They grow stronger and stronger with every step forward. And the God of all gods will appear before the Lord. Sa ibang translation po, nakalagay din po, they go from strength to strength till each appear before God in Zion. So dapat po, palakas ng palakas. Amen? Hindi po pahina ng pahina. Amen? Sapagkat sabi nga po, kung ikaw ay Christian, sa ganyan po talaga ang Christian life, no? Dapat forward. Di ba? Hindi backward. Amen po ba? Dapat hindi tayo tumitigil. Amen. Ang Christian life po, journey po yan. So, hindi pagka nahihirapan na tayo, ayoko na. Mahirap pala eh. Amen? Ayoko na, mahirap. So, dapat daw po ang mga Kristiyano, pa-forward siya. Moving forward, mga kapatid. Amen? Amen po ba? Hindi pa atras. At habang sabi nga, pa-forward ka ng pa-forward, sabi nga po sa Word of God kanina, they grow stronger and stronger. So, yan ang tama mga kapatid. Amen? So, sabi nga po, isang paglalakbayan. So, ganyan ang buhay, naglalakbay po tayo. Hindi pwedeng tumigil ang buhay mga kapatid. Pag hindi ka na nagising ngayon, ay stop na ang buhay. Amen? Magpasalamat ka sa Diyos kasi buhay ka pa ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. At sabi nga, kung buhay pa tayo ngayon, nagising pa tayo, tuloy ang buhay, kapatid. Amen? Tuloy-tuloy lang po tayo. Huwag po tayong titigil. Amen? Magpatuloy po tayo sapagkat sabi nga po, ang reward po natin andun sa langit pagdating po natin sa ating Panginoon. So tuloy lang. Life must go on. Moving forward. So, nagiging matatag tayo pag hindi madali yung mga nagiging experience po natin. Amen? So, wala namang madali, mga kapatid. Kahit ano pa man, nakakadama man tayo ng kahirapan, napapagod pa tayo sa pamilya, sa trabaho, sa ministry, sa lahat. Pero, hindi dapat tumigil yan diyan. Amen? Hindi po dapat tayo tumigil diyan. Hindi yan dahilan na napagod ka na, ay mag-stop ka na. No? Hindi po ibig sabihin na nahihirapan ka na, ay aayaw ka na. Amen? Amen? Meron sabi nga, ba't ka na tumigil? Kapatid, ba't ka tumigil? Pagod na ako eh. Ayaw ko na eh. So, sa Panginoon, no turning back mga kapatid. Tuloy lang tayo sa paglilingkod. Amen? Walang sabi nga, walang ayawan dito. Amen? Once na ikaw ay Kristiyano na, walang ayawan sa Panginoon. Tuloy lang tayo, kapatid. Amen? At sabi nga po, pag tayo ay nagpapatuloy, yan po, nagkakaroon po tayo, nararanasan po natin yung growing stronger and stronger. So, tingnan po natin si Caleb, no? Sabi niya doon sa Joshua. Joshua 14. Sasabi po dito, nakalipas na ang 45 taon nang sabihin iyon ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises, naglakbay noon ang mga Israelita sa ilang, buhay pa ako hanggang ngayon, at 85 taong gulang na ako. So ilang taon siya noon? 45. Ngayon, nung sinabi niya ito, ilang taon na siya? 85. Ang sabi po doon, pero ang lakas ko ay, gaya pa rin noong una na inutosan ako ni Moises. Grabe yun, pag kanyang kalakasan, hindi nagbabago. Amen? Hindi nagbabago ang kanyang kalakasan. Bakit? Galing sa Diyos yung lakas na yon ni Caleb. Amen? Kaya tayo, kahit sabi ko nga po sa inyo, si tatay at saka si nanay, maging inspirasyon nyo ito sa paglilingkod eh. Kahit nahihirapan sa pag-akyat sa hagdan, go lang! Amen? Kaya pag tayo tatamad-tamad, ay isipin nyo na lang si nanay at saka si tatay.
Sila, mahina na yung tuhod, nagsisikap pa rin maglingkod, nagsisikap pa rin dumalo sa gawain ng ating Panginoon. Amen? So tayo pang mga malalakas, mga kapatid, gamitin niyo yung lakas niyo para sa Panginoon. Amen? Ano man ang ating ginagawa, saan man tayo makarating, mga kapatid, huwag tayong titigil. Amen? Kasi nga, sabi doon sa salita, until, no? Hanggang makita o hanggang marating. So sabi nga po, huwag tayong titigil until marating po natin yung ating mga pangarap. Amen? Until matapos po natin yung mga dapat nating tapusin. Until matapos po natin takbuhin yung ating mga takbuhin sa buhay. Amen? Huwag po tayong mapapagod. Amen? Kaya nga sabi nga po, ang importante na lagi tayong nasa presensya ng Diyos at nasa tahanan ng Diyos para tayo po ay manatiling malakas. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At paano po natin mararanasan yung pagiging, sabi nga, palakas ng palakas? How to experience growing stronger and stronger? Number 1, gawin mo po yung regular. Amen. Ano yan? Ano yung gagawin mong regular? Regular na pagdalo ng gawain, regular na pagdalo ng panalangin, regular na pagdalo ng service. May daily devotion tayo, mga kapatid, na stop lang ngayon kasi wala sa pastor. Gawin mo yan lagi. At ikaw ay mag-grow stronger and stronger. Amen? Do it, mga kapatid. Lagi nating gawin. Huwag kang titigil, tuloy-tuloy dapat yan, mga kapatid. Amen? So, hindi ka dapat nag-stop. Gawin mo lagi. At mararanasan mo, ma-experience mo, yung lalong lumalakas ka sa Panginoon. Amen? Paano ka lalakas sa Lord? Kung wala kang Sunday, wala kang panalangin, wala kang devotion, wala kang pagbabasa ng salita ng Diyos. Asan ang kalakasan? Hindi ka na nakakapanalangin sa Panginoon. May lakas ka pa ba nun? Malnourished na, mga kapatid, yung spiritual natin pag ganun. Dapat po tuloy-tuloy mong ginagawa yan sa Panginoon. Kasi nga po, pag hindi mo yan ginawa ng regular sa Panginoon, talagang manghihina ka pagdating ng pagsubok. Saan yung strength? Wala. Bakit? Di ko na alam yung word of God. Baka nga hindi mo na nasusulyapan yung salita ng Diyos. Minsan may cellphone ka, nandun yung cellphone, nandun yung Biblia sa cellphone mo, Facebook naman yung tinitingnan mo. Saan ang word of God? Baka display na lang, mga kapatid. Amen? Palakpak po sa Panginoon. Hallelujah. Huwag po tayong tumigil, mga kapatid. Gawin natin. Amen. Sabi po dun sa Psalms 84:4, how blessed are those who live in your temple and praise you. Anong sabi? Continually. Amen. Ang sabi doon, tuloy-tuloy. Kahit po sa panalangin, tuloy-tuloy po yan. Praise. Continually. At sabi nga po, masasabi nating mapapalad talaga. Amen. Mapapalad yung mga tao na laging, sabi nga, amen, nasa tahanan ng Diyos. At nananalangin, nagpupuri, sumasamba sa Diyos. Sa isang translation po, ito pa sabi, blessed and greatly favored. Biruin niyo yan, mga kapatid. Binibigyan ka na ng pabor ng Lord. Amen? Lahat ng meron ka ngayon, favor yan galing sa Lord. Amen? Yung trabaho mo, yung kalakasan mo, yung kalusugan mo, yung lahat ng biyaya na binibigay sa'yo ng Lord, favor yan galing sa Lord. Amen? Kaya dapat palakpakan mo ang ating Panginoon. Kasi nga, mananatili ka dapat sa presensya ng Diyos. Hindi ka dapat tumitigil, mga kapatid. Kasi yan po, binibigyan tayo ng favor ni Lord. Favor. Amen? Minsan pag na-promote ka, favor ni Lord yan sa'yo sa trabaho mo. Magpatuloy ka sa pagmagandang performance mo sa work mo. Sa mga estudyante po natin, yung mga estudyante po natin, mag-aral kayong mabuti. Kasi bibigyan din po kayo ng favor ni Lord. Amen? So hindi po lahat ng gumagraduate mayroong medalya. Amen? Sino yung laging gumagraduate na may medalya? Yung regular, na tumatawa si Yesha, regular na nag-aaral palagi. Amen? So gawin nyo yan lagi kahit walang pasok ngayon. Mag-aral pa rin kayo. Huwag nyong kakalimutan yan.
Kasi sabi nga po, pagka ginawa mo yan ng regular, mag-gain ka dyan mga kapatid. So para exercise lang yan kay Kuya Lester. Di ba? Ano nagigain ni Kuya Lester sa pag-gym? Muscles. Di ba? Amen. So sabi nga po, kung may gusto tayong marating, gawin mong regular. Kahit yung mga nagda-diet, mga kapatid, ganun din yun. Pagka inumpisahan mo, tapusin mo yan. No pain, no gain. Amen? Para may mag-gain ka sa katawan. Amen? Sabi nga, continually, constantly. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Amen? So, sabi nga po, wala ka talagang lakas na makukuha kung hindi mo tuloy-tuloy yung ginagawa mo. Amen? So, sabi nga po dito sa 1 Timothy 4:9, kinumpara din po ni Pablo sa physical at sa spiritual. So sabi nga po dito sa unang Timoteo 4:8, sa pagsasanay ng katawan, ayun kanina, mayroon ding pakinabang, ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagkat ito'y may pangako na hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Amen? So sabi nga po, tama po yan. Tuloy nyo lang yung pag-exercise nyo, yung pag-gym nyo. Maganda po yan sa katawan, no? Healthy. Okay yung maging healthy tayo physically din. Pero sabi po dyan sa Word of God, pero ang makadiyos na pamumuhay ay wag din naman nating kalilimutan. No? Amen? Wag po nating tatanggalin yan. Amen? Wag nating pababayaan yung spiritual natin. Amen? Mahalaga po yan, mga kapatid. Hindi po tayo mabubuhay pag wala po tayo sa Panginoon. Baka kung yung lakas lang natin ang ginagamit natin, mauubos po yan. Manghingi tayo ng lakas sa Lord, mga kapatid. Sa Diyos lang. Amen? Sa Diyos lang tayo humingi ng kalakasan. Amen? So sabi nga po, the more, no? Sabi nga po, may kapakinabangan sa physical. The more, mga kapatid, na may pakinabang sa spiritual. Amen? Maging sa hanggang sa buhay na darating. Tandaan po natin yan. So, may mas pakinabang. Amen? Sabi din po sa awit 84:10, sabi ni David dito, kahit isang araw lamang, one day, mas gusto ko sa templo mo kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Grabe si David, no? Talagang sabi niya, one day lang, Lord! Gusto ko sa tahanan mo kahit isang araw lang. Hindi ko pagpapalit ang mga kasiyahan sa mundo. Kasi nga yung kasiyahan sa mundo, pansamantala lang yan eh. Pero si David, ano yung ninanais niya? One day lang sa tahanan ng Diyos. Amen? Iba yung kagalakan na nararanasan ni David pag siya ay nasa tahanan ng ating Panginoon. Amen? So, i-desire po natin yan. Grabe yung pananabik ni David, mga kapatid. Matindi. Sabi niya, isang araw lang. So, iba talaga kasi ang nasa presensya ng Diyos. Kasi sa mundo, sabi nga po, may kasiyahan ka doon. May magiging masaya ka, pero after nun, wala na. Pero sa tahanan ng Diyos, iba. Kasi nga, hanggang sa pag-uwi mo yan, hanggang sa pagkagaling ka sa tahanan ng Diyos, dala-dala mo yung kagalakan na yan. Amen? So, isa nga pangapong palakpak sa ating Panginoon. Next verse, sabi po dito, sa Gawa 2:46. Amen. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Amen? Sa next po, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Amen? So sabi nga po, kasi nga po nakikita sa buhay bilang isang Kristiyano. Lagi ko pong sinasabi na tayo mga Kristiyano, mataas po yung parang standard ng mundo sa atin. Amen? Pag lumabas ka, sabi nga sa tahanan mo at alam ng tao na ikaw ay Kristiyano, mataas yung kanilang expectation sa'yo. Amen? Kasi nga magkamali ka lang, Kristiyano ba yan? Di ba? Kasi nga, sino yung nasa buhay natin? Si Kristo. So dapat makita sa buhay natin, sino?
Si Kristo din. Ipamuhay natin mga kapatid. Amen? Sabi nga po doon, hindi ka dapat Kristiyano lang pag linggo din. Dapat Kristiyano ka Monday, Tuesday, Wednesday, buong linggo at buong buhay mo. Kristiyano ka dapat. Makita yan sa buhay natin mga kapatid. Amen? Amen po ba? At sabi po doon, bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Bakit? Kasi nakikita, maganda yung epekto nun sa kanya eh. Anong mayroon doon? Minsan parang yung parang nakikurious, bakit si ate? Dati, wala pa to sa Panginoon. Kung makaputo ko tsinta, gano'n na lang eh. Pero ngayon, praise God, di na bumubuka yung mga ganong salita. Amen? So nagbabago, mayroong pagbabago pag nasa Panginoon. At sabi nga po, nakikurious, anong mayroon doon? Bakit nagbago si kapatid? At sabi po doon sa salita ng Diyos, idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Amen? Paano tayo makakapang-akay sa mga tao? Paano natin sila makukonvince na, kapatid, maglingkod ka sa Panginoon. Tanggapin mo ang Panginoon bilang iyong sariling tagapagligtas. Kung hindi makita sa buhay natin yon, bakit ikaw? Ganon, di ba? So, yun po. Makita lang po sa buhay natin. Amen? Kahit sa work po natin, ganun din. Kung sa unang araw mo maaga ka pumasok, gawin mo yan regular. Amen? Para makita. Ganyan din sa paglilingkod. Amen, mga kapatid? So, nakakalungkot minsan yung tumitigil sa paglilingkod. Pinaglingkuran mo na yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala nang makahihigit pa doon. Pero tumigil ka pa. Walang ayawan pang mga kapatid. Sapagkat sabi nga po, Diyos na mga Diyos, makapangyarihang Diyos, ang iyong pinaglilingkuran. Kataas-taasang Diyos. Amen. Dito nga lang sa Pilipinas, pagka ikaw ay nasa office ng presidente, o kahit naglilingkod ka lang sa maliit na na sabi nga na institusyon ng ating pamahalaan, sobrang proud ka na ako naglilingkod ako. Ako, barangay captain ako ng barangay na ito. Proud ka, di ba? Pero, the more na maging proud ka kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Banal na Diyos. Amen? So, dapat po maging proud pa tayo. Amen? Dapat sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay walang hanggang Diyos. Amen? Hallelujah. Praise God. So, paano pa natin ma-experience yan, mga kapatid? Na maging stronger. Growing stronger and stronger. Pangalawa po, gawin mo na ng yung tama, mga kapatid. So kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, gawin mo na ng tama. Pag sumamba ka sa Diyos, gawin mo na ng tama, kasi nandito ka na rin lang naman eh. Pag umating ka sa gawain ng Panginoon, makinig ka na. Pag nakinig ka sa salita ng Diyos, magsulat ka na. Si ate, nagsusulat siya sa mga verses. Gawin mo na ng tama. Amen? Kasi pagkatama yung ginawa mo ng tama yung tama, magiging maganda po yung patutunguhan yan. Amen? Hallelujah. So, ganun lang po yan. Gawin po natin yung mga bagay na tama. Amen. So, ano ba yung mga tama na dapat minsan kasi may mga bagay na tama, pero hindi naman natin ginagawa ng tama. So, alam nyo na yung mga kapatid, no? Gawin po natin kung ano yung tama. So sabi nga po dito sa Filipos 4:8. Hindi pa po pagtatapos Dito po sa Filipos 4:8, bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isipin ang mga bagay na karapat-dapat. Kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Amen? So yan po ang tama na gawin. Amen? Yung lagi nating ilagay sa ating puso, yung sabi niya, yung karapat-dapat na gawin na tama. Kung alam mo nang mali, huwag mong gawin, mga kapatid. Diba? Alam mo nang mali ginagawa mo pa. Amen? So, ganyan po yan. Gawin mo na ng tama. Bilang mga Kristiyano, naglingkod ka na sa Panginoon, maglingkod ka na ng tama. Gawin mo na ang tama para sa Diyos. Amen?
Sa Filipos 4:9, ang sabi po dito, isagawa ninyo ang lahat ng bagay na inyong natutunan. Tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na magbibigay ng kapayapaan. So sabi nga po, isagawa natin. Kasi yun din po yung tama. Na pag sinagawa natin yung mga narinig natin, natutunan natin, maganda po yung epekto niyan sa buhay. Amen? So sabi nga po, yung mga salita ng Diyos, pagka sinagawa po natin, nagiging buhay po yan sa buhay natin. Amen? So sabi nga po, nagiging patay ang salita ng Diyos pag hindi po yan nakikita sa mga buhay natin. Amen? Kaya gawin po natin ang tama. Amen po ba? So sabi nga po, gawin mo, sabi nga, pagka yung salita ng Diyos, ginawa mo yan, pag may mga dumating man sa iyong mga problema, alam mo yung salita ng Diyos. Amen? Mapapanghawakan mo yung pangako ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So paano pa? Ano pa ang pwede nating gawin? How to experience po yung mga growing stronger and stronger, mga kapatid. O sabi nga po dito sa letter C, do it with restriction. Ibig sabihin, sa paglilingkod, mga kapatid, huwag mo nang haluan ng kalokohan. Seryoso tayo dito. Pag para sa Panginoon, seryoso po dapat ang paglilingkod sa Diyos. Wala pong biro-biroan sa paglilingkod. Kasi po, Diyos na makapangyarihan ang pinaglilingkuran mo. Amen? Sabi nga po, pag sa Panginoon po yan, mga kapatid. Amen? Sabi nga po dito sa Hebreo 12:1. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang mga kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Amen? Sabi nga pa yung mga nakakapanghina, tanggalin natin yan, mga kapatid. Yung mga kasalanan, tanggalin natin yan, mga kapatid. At sabi nga po, yung mga pampalakas, yun yung kapitan natin. Amen? Yung mga nakakapagpalakas sa atin. Amen? Sabi nga po, hindi ka makakapagtiyaga pag ikaw ay nananatili. Amen? Sa kasalanan, di ka makakapagtiyaga dyan. At sabi nga po dito, napapaligiran tayo ng sabi nga ng mga maraming saksi. Sino yung maraming saksi? Tayo yung mga Kristiyano. Yung mga may magagandang patotoo, mga kapatid. Yung mga nagpapatuloy sa Lord. Yun yung kapitan mo. Amen? Yung mga malalakas, sabi nga, yun yung kapitan mo, yan yung lapitan mo. Kasi sabi nga po, pagka nanghina ka, kumapit ka pa sa mahina, ano na mangyari? Lalo tayong manghihina. So sabi po, napakaraming saksi. So tayo yung mga Kristiyano, maraming Kristiyano sa buong mundo, mga kapatid. Amen? Yan ang tingnan natin. Amen? So sabi nga po, yung mga, paalala lang din. Naalala ko lang bigla. Doon sa mga matitisurin pa. Sabi nga, sa mga bilang mga Kristiyano, huwag niyong tingnan yung mga kinatitisuran niyo, kapatid. Kasi talagang matitisod ka. Tumingin ka sa Diyos. Huwag kang tumingin sa tao. Kasi nga yung tao mahina, yan, may kahinaan. Hindi yan perfecto, mga kapatid. Amen? Tingnan mo si Lord. Bakit si Lord? Wala kang ikapipintas doon. Amen? Tanggalin po natin yung mga bagay na nakapagpapahina. At lagi ko rin pinapaalala sa inyo, mga kapatid. Kung alam nyo na ng mga bagay na ginagawa nyo ngayon ay nakapagpapalayo sa inyo, sa Panginoon, ay mag-isip ka na. At baka yan pa, ikaw pa ang naghanap ng ikapapahamak mo. Amen po ba, mga kapatid? Tandaan nyo po, pagkasabi nga po, ay ginawa po natin, sabi nga may mga bagay na ginagawa tayo, na nakapagpapalayo sa atin sa presensya ng Diyos. Ikaw na, kapatid, ang naghahanap ng ikapapahamak mo. Amen? So sabi nga po, baka hindi ka maging stronger and stronger dyan. Baka mangyari sa'yo, stronger and weaker. So mayroon po, mga kapatid, na may nagsisimula, na sabi nga, mahina, nagtatapos pa rin ay mahina. At mayroon namang sisimula, mahina, pero lumalakas. Amen? At may nagtatapos na, may nagsisimula ng malakas,
pero lalo pang lumalakas. Saan po tayo doon mga kapatid? Importante sa Lord, yung laging ending. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Naalala ko lang yung shinare ni Kuya Jojo last week. Yung doon sa mga athlete, no? Konti lang po to, maiksi lang. Sabi niya mga atleta po kasi, pagka sprinter po ibig sabihin yung mabilis lang, 100 meters tsaka 200 meters. Runner po ako ng araw, kaya alam ko. So sabi nga po doon, pag ikaw ay sprinter, hindi mo uubusin yung lakas mo sa unang-una mong pag-sprint. Magtitira ka po ng lakas mo doon sa dulo. Kasi po, yung mga kasama mo, kung hindi ganun yung technique, wala na lang lakas sa dulo. Pero ikaw, pagka nag-technique ka ng mas malakas ang bibigay mo sa dulo, lalo kang bibilis at mananalo ka. Amen? So, lagi yung ending. Amen? Yung importante. Kasi dapat nga po yung ending yung tingnan natin. Bakit? Yung goal natin. Ano ba yung goal natin? Amen? Ano yung goal natin? Makasama natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah! At sabi nga po, hindi yan mangyayari sa buhay natin. Kung ngayon pa lang, stop na tayo. Amen? Yung goal natin, marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Sabi po sa 1 Corinthians 9:27, dinidisiplina ko ang aking katawan, sabi kapatid at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Dahil pagkatapos kong mangaral ng magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Ayan po sabi ni Pablo. Sabi po, habang tayo ay nasa katawan pa mga kapatid, tayo ay natutukso pa. Kaya dapat marunong po tayong dumisiplina sa ating mga katawan. Disiplina sa buhay. Ibig sabihin, yung nakakasama, tanggalin. Yung nakakabuti, yun yung itira. Amen? Hallelujah. Kaya sabi nga po, huwag tayong tumigil. I-consider din po natin yung mga nasa paligid natin. Kasi nga po, yung mga nasa paligid natin, for example, mayroon kang niyaya sa Panginoon. Pinatanggap mo na yan sa Lord, natin mo na yan sa Lord, pero tumigil ka pa. Paano na yun? Paano yun lalago? Ikaw tiningnan. Amen? So, i-consider din po natin yung lahat ng nasa paligid natin, mga kapatid. Kasi sabi nga po, pag tayo nang hina, consider din po natin yung mga kapatid natin. Kung tayo ay aayaw, consider na rin natin yung mga kapatid natin. Amen? Especially mga leaders, Mga leaders na. Walang tigil-tigil. Walang stop-stop. Magpatuloy sa Panginoon. No turning back sa Lord. Magpatuloy tayo sa takbuhin na binigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, sabi nga po, di ba may salita din ang Panginoon na hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Amen? Hindi na tayo, mga kapatid. Kung mahina man tayo, ang lakas na yan ang gagaling na lang sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya sabi nga po, kailangan talaga lagi kang magpakatatag sa ating Panginoon. At wag po tayong, sabi nga po, lagi nating ilagay yung disiplina sa ating mga sarili. Amen. Sa Romans 12:2, sabi po dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. So, sabi nga po, mag-ingat din po tayo sa sanlibutan. Nandito na lahat ang mga kasalanan. Nandito na lahat ng mga pagmamataas. Andito na lahat, mga kapatid. So, mag-ingat din po tayo kung paano tayo mamuhay sa mundong ito. Habang nandito pa po tayo, huwag po masisira yung relasyon natin sa Diyos. Amen? Patuloy po tayong maglingkod sa ating Panginoon. Huwag tayong tumigil. Amen? Sapagkat sabi nga po, be careful, mga kapatid, kung paano tayo mamumuhay bilang isang
Kristiyano. Amen. Palakpakan nga po natin minsan pang ating Panginoon. Sa 2 Timothy 2:15, sabi doon, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. So ano ibig sabihin ito? Ibig sabihin kung anong sinasabi mo, ipamuhay mo. Hindi taliwas mga kapatid. So sabi nga po, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at wala kang dapat ikahiya. Kung totoo yung sinasabi mo, kung salita ng Diyos yan, huwag mong ikahiya. So minsan bilang mga Kristiyano, kinakahiya nating i-share yung Word of God. Tandaan po natin, ang Diyos po natin ay mabuti. Amen? At sabi nga po, ang Panginoon po, sabi nga, ang Diyos po natin ay makapangyarihan sa lahat. At siya ang nagligtas sa ating mga kasalanan. Kaya dapat, hindi po natin ikahihiya yung ginawa niya sa krus. At hindi po natin ikahihiya ang ating Panginoon. Amen? So sabi din po sa 1 Corinthians 10:23, mayroon namang nagsasabing malaya akong gumawa ng anuman. Mayroon naman talaga. Ngunit hindi lahat ng ito ay nakabubuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin ito nakakatulong. Yan, tandaan niyo po yung mga word of God. So, doon po tayo sa nakakabuti. Amen? So sabi nga po, malaya tayong gawin yung anong gusto natin. Pero gawin natin kung ano yung nakakabuti sa atin. Amen po ba? Gawin natin kung ano yung nakakatulong sa atin. Amen? Huwag nating gawin yung hindi maganda sa atin. Amen? Kaya nga minsan sabi ng mga Kristiyano, maraming bawal. Wala pong bawal. Ang pinagbabawal po yung hindi nakabubuti sa'yo. Amen? Hindi nakakabuti sa yung bisyo po. Makakabuti ba yan sa katawan mo? Di ba hindi naman? So, kaya pinagbabawal sa atin. Amen? Pero kung nakakatulong yan sa'yo, why not? Di ba? So, sabi nga po, malaya tayong gawin. Pero kunin natin yung nakabubuti at gawin natin yung nakakatulong sa atin. Amen? Kaya dapat may restriction, mga kapatid. Yung mga pinagbabawal, di bawal talaga yun. So, hindi pinapatigil po yung hindi bawal. Ang pinapatigil, yung bawal. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, mararanasan lang po natin yan na lalo tayong lumalakas, growing stronger and stronger. Tulad po ni Caleb, tulad po ni Paul, at katulad din po ng ating Panginoong Jesus. Amen? Na talagang sabi nga po, hanggang sa huli, amen, binigay nila ang buhay nila sa ating Panginoon. Amen? Na sa tingin mo naman, kahit ginagawa mo na yung mga bagay na yan, baka hindi mo lang ginagawa yung mga paglilingkod na yan, ginagawa mo naman, pero napapagod ka pa rin, baka nga hindi regular. Amen? O ginagawa mo naman yung tama, pero ginagawa mo naman yung sabi nga, may tama kang dapat gawin, pero hindi mo naman ginagawa ng tama, so mali pa rin yun. At baka po ba sa paglilingkod natin, wala tayong restriction. So, mararanasan po talaga natin ang ending, stronger and stronger, mga kapatid, pag ginawa po natin yan regular, rightfully, at with restriction. At sabi nga po, magkakaroon po tayo ng, stronger and stronger sa ending. So, importante po talaga yung ending, mga kapatid. Yung kahuli-hulihan. Sabi nga po, sa dami ng pagsubok, sabi din po ng salita ng Panginoon, ang sino mang manatiling hanggang wakas ay maliligtas. Kasi nga po, marami po tayong dararasin dito sa buhay na ito. So, yung ending po yung importante. Amen? Yung huli. So, ibig sabihin yung makasama natin ang Diyos. So, sabi nga po, magpakatatag tayo, magsikap tayo, amen, magpalakas tayo sa Panginoon para maranasan po natin yung ending na stronger and stronger. Amen? Palakpan po natin ang ating Panginoon. Hindi ko lang nasama dyan. I can do all things through Christ
who give me strength. So, lagi po tayong humingi ng kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon sapagkat ang lakas na yan na nanggagaling sa Diyos, hindi po yan mauubos. Amen po ba? Sapagkat sabi nga po, kung sa katawan lamang, sa physical natin, mauubusan po talaga tayo. Pero sa Lord, mga kapatid, lagi tayong humingi ng kalakasan sa ating Panginoon sapagkat siya lamang ang ating pag-asa, siya lamang ang ating kalakasan, siya lamang ang ating kapayapaan. Lahat po, mga kapatid, nanggagaling po yan sa ating Panginoon. Amen? So, palakpakan po natin ang ating Panginoon.